Hello, mga kababayan at sa mga utak teleserye. Magandang hapon sa inyo lahat at meron tayong pag-uusapan. Napansin ko ito online, no? So, nagkakaroon ng debate, 'di ba? Nagkakaroon ng debate regarding dun sa anong ulam, shoutout mga kabataan. 'Di ba nagva-viral 'yun ngayon? So, meron ditong ito yung video na 'yun eh. 'Di ba? Saan ba 'yun? Wait lang ah. Sabing ganun, bakit kayo nagagalit? So ito yung video. Play natin to video na to. Andyan, manong ulam. O sa mga kabataan dyan, huwag kayo puro cellphone. Galaw-galaw din. Bakit kayo nagalit sa kanya? Ma, anong ulam? Ba't kayo nagalit doon? Anong meron? Bakit kayo nagagalit? Ba't daw nagagalit, no? Tapos meron ako nakita, kapatid niya rin. Nening B ang tawag dito, no? Nening B. Tapos, may kapatid siya eh. Ito naman nakalimutan ko na kung anong name na itong kapatid niya. Ganon din ang style nila. So ayan, titikman na natin. Nagbebenta din. Parang ang sarap ng binibenta niya, no? Ay, hindi. Malaki lang siguro to dahil malapit sa camera. Pero tumulo yung tiyan ko eh. Siomai ito, di ba? Ito kapatid rin ni Maanong Ulam. Nening B daw ang tawag dun eh. Dito naman. Chili oil. Mga mayayaman ng magulang dyan na ay dumiskarte umaasa sa magulang. Di ako mayaman, boss, kaya tayo dumidiskarte ngayon, boss. Bawal mapagod. Pagbalik ko nga sakyan. So, napipikon din yung iba. Kahit ako din, hindi, don't get me wrong. Hinahangaan ko sila sa part na sila ay masisipag nga naman, 'di ba? Bibihira sa kabataan kasi yan ngayon eh. Pero may something dito talaga na mali. Hindi ko alam kung bakit. 'Di ba? Eh, ngayon, titingnan ko nga, may mga nag-comment sa inyo eh nung unang nailabas ko 'to. May mga nag-comment sa inyo. Unahin natin itong si So, unahin ko yung mga nag-comment, no? So, ito naman si Tyler Crisostomo. Sa title pa lang ng topic nitong stream ni Bungoy, mga utak pro-China. Ano na kinalaman ng pro-China, men? Ito yung galing ito dun sa mga utak teleserye eh. Yung fan ito ni Sampaguita girl, si Crisostomo. Napunta sa utak pro-China. Wala akong pakialam. Ibitay nyo si Duterte dahil pro-China. Wala akong pakialam doon. 'Di ba? So, ito saan ba 'yon? Hanapin ko lang yung yung reply nyo kasi naihalo ko dito 'yun eh. So, regarding sa teacher, tulad din niya nung nakita ko post before na binabayaran yung pinamili ng tao na una sila. Tapos, ganyan ang tema ng post. Yun para ipamukha na sila mabait talaga, may slight na panghuhusga doon sa tao. Basic. Wait lang ha. Doon sa mismong So, ito. Sabi ni Mixanity Official, di kahambugan yun, Sir B. Negative tingin ng iba pag affected sila. Medyo cringy lang yung delivery ng video. Masakit talaga ang katotohanan yung maanong ulam. Yun kasi ngayon ang style ng mga pasaway at umaasa pa sa magulang. Pero pag nasa labas ng bahay or sokmed, umaastang mga entitled. Para sa akin, walang masama sa sinabi niya. Medyo cringy lang yung delivery niya. At na-hurt ako, pero hindi naman ako asa sa magulang. May trabaho din naman ako sa labas. 'Di ba? Akala nyo YouTube lang ang trabaho ko. Meron akong mga client sa labas. Okay, ako pa nga bumubuhay sa nanay ko eh. Nagpapadala akong allowance sa nanay ko buwan-buwan eh. Pero hindi ako na-hurt. Pero na-hurt ako. Actually, hindi hurt eh. Naiinis ako dun sa style. Mamaya pag-uusapan natin
to be fair naman, ako ay anak mayaman din dati. Dati. Pero nagtrabaho ako, edad, kasi nga namatay ang tatay ko noon, hindi ako pinalad na naambunan nung kanilang pinaghirapan dahil 7 kami magkakapatid. Habang nag-aaral ako, pinaghati-hatian ng mga kapatid ko, wala natira sa akin. So after ko makagraduate ng college, nagtrabaho agad ako. Yun ang hindi naranasan ng mga kapatid ko. Pero ewan ko, hindi ako close sa mga kapatid ko eh. Nakapagtrabaho naman ako noon, hindi ako umasa sa magulang ko noon. Sige, umasa ako sa magulang ko nung nag-aaral ako. 'Di ba? Pero after ko makagraduate, hindi na ako umaasa sa magulang ko. Nagkargador ako sa hypermarket, nag-warehouseman ako, ganyan. Tapos ngayon, freelance ako sa isang field. Ayoko na sabihin kung ano 'yon. Okay naman ang ano ko ngayon. Nanay ko nga binubuhay ko ngayon eh. Pero nabubwisit ako dun sa delivery niya. Hindi dapat ako maapektuhan eh. 'Di ba? Mamaya explain ko, no. Well, tama din naman 'to, no. Kung ang interpretasyon mo hindi kahambugan 'yon, negative tingin ng iba, affected sila. Maybe yung iba, tama ka naman pero bakit ako katulad ko? 'Di ba? Supposed to be hindi dapat ako affected dahil may trabaho ako. Pero nabubwisit kasi ako eh. Sabi ni Ma'am Nanay Risa, nakbungo, kaya nood na lang ako kasi pag nagko-comment ako pagalitan. Hindi naman, ma'am. Sabi ganun. Sabi naman ni Tay, ito utak teleserye talaga ito eh. Sino ka sa akala mo bungo para diktahan? Wala akong dinidiktahan, kinokomentan ko lang. 'Di ba? Huwag niyo akong pagbibintangan na nagdidikta. Entitled po ako sa sarili kong opinion dahil ako ay citizen ng Pilipinas. Ikaw nga nagdidikta sa akin na kung anong dapat ko sabihin eh. 'Di ba? Ang gustong gawin ng isang tao ay under mo ba yung teacher? Wala akong pakialam kung anong gawin. Kinokomentan ko lang yung ginawa niya. Ikaw nga kinokomentan mo ko eh. Wag bobo. Utak pro-China ka bungo eh. Kasi ganyan ang utak ng mga utak. Sinisingit niya talaga yung political. Wala akong pakialam dyan sa politics. Mag-rally ka doon. Di ba? Sabing ganon, may sayad na bungo nitong si Bungo. Pati halagang 10 piso hiningi na. Hindi yun eh. Di ba? Ang pinag-uusapan natin dito yung pag-post. Wala naman sa yun eh. Yun na nga, halagang 10 piso ipopost mo pa, di ba? Pinagdududahan pa pati mga followers nitong Bungo utak teleserye na rin kasi nauto talaga nitong Bungo. Pang utak teleserye talaga tong si Bungo, pang kontra bida nga ng teleserye. Ang papel kasi ultimong liit ang pagtulong ng tao sa kapwa. Ginagawa pang issue. 'Di ba? Kulang sa pansin o walang mai-content. Kasi kulang sa mga empathy at victim blamer pareho ng mga nautong followers. Hehehehe. Oh! Di ba? Move on tayo. Kopal ka bungo gonggong, inggits ka kupal. Next. Sabing ganon, ito introvert, tuloy na pagtuloy, di na kailangan i-document, blah blah. Doon tayo sa may maanong ulam, Ito, paimbabaw na ugali yung ganyan, hayaan mong ibang tao makapansin sa pagkatao mo. Yung genuine talaga, yung babae naman. Ito yung sa yung babae naman nakakabanas yung dating, parang nang-aasar pa. Ano naman kung nagtatrabaho ka na madami diyang kabataan na mas mahirap pa sa ginagawa niya. Baka isang beses lang niya ginawa. Para lang sa video, di natin alam. Diba? Yun ang opinion ni introvert Kat Garfield. Diba? Bungo, ba't nakatakip ang mukha mo? Hindi po kasi bawal, yun ang sabi ko dito. So, si Sir Benjo Camacho, sabi niya, sa huling part ng nireactan mo, pansin mo yung kabataan, Bungo. Hindi ko nilalahat, may pailan-ilan kung nasaktan ka na sinasabi niyang maanong ulam, it means nasabi mo yan. Aminado, akong ganyan din ako. Yung sinabi niya, yun ay para sa mga kabataang puro cellphone maghapon, magdamag. Pwede, oo, pwede to.
Kaya lang, generalize niya eh. Di ba? Mga kapatid. Or, nga, sinabi niya nga naman, wag puro cellphone. Pero parang ang dating kasi ng message niya, lahat ng kabataan, ganun ang ginagawa. Parang, may tinatawag si Kayo dyan si Kamatis Analysis Unit. Yung parang, ine-exempt niya yung sarili niya. Yung parang ang dating ako yung banal, kayo lahat, makasalanan kayo. 'Di ba? Parang yun kasi yung dating, yung hindi mautusan, hindi marunong magluto o kahit anong gawain bahay, walang alam dahil puro cellphone. Yan ang inintindihin mo sa sinabi niya, lalo na yung mga kabataang mapagsabihan lang, galit na galit pa. Kung nasaktan ka or may part ng pagkatao mo nasaktan, minsan kasi naging tamad ka din. Hindi ako galit ito. Hindi ako, sa totoo lang, hindi ako tamad. Alam mo kung bakit? During that time na, kahit ngayon, nagtatrabaho ako, pag may client na, hindi ako umaalis doon hanggang di tapos ang trabaho. Ayoko kasi nung pag-aalis ako, hanggat maaari, wala nang tututol doon sa huling ginawa ko. Kasi freelancer akong Kasi yung iba kasi pwede na yan. Hindi ako ganun. 'Di ba? Tapos, ang number one sa akin, ayaw ko talaga nalilate. Kahit kailan. Kahit nung nag-aaral pa ako, nung nagtrabaho na ako, nung ayaw ko talaga nalilate. Minsan na late ako dahil sa sobrang traffic, hindi ko na mapatawad ng sarili ko. Siguro mga 3 linggo akong di makamove on dun sa late ko. 'Di ba? Ganun ako. Yung siguro, yung nasaktan ako kasi totoo dapat hindi ako affected dito kaya lang, nakakabwisit kasi yung i-assume mo na lahat ng kabataan ay ganon. 'Di ba? Parang mga kabataan yan. Kasi ganito bibigyan ko kayo ng magandang argumento. Minsan nga may nabasa ako magulang Kahit magulang nasaktan din Kasi mas pinipili nila yung mga anak nila ay mag-aral talaga muna. Para mas maganda yung kinabukasan. Hindi ko sinasabing wala ng pag-asang magkaroon ng magandang kinabukasan itong mga to. Nagkataon lang kasi yung mga magulang nila ay tamad. Hindi na provide yung nagkataon na sila ay produkto ng mga magulang na hindi nag-ipon, nagsumikap. Paano naman yung mga magulang namin na nag-ipon at sumikap? Na kung tutuusin nga, kung minor ito, pwedeng i-consider na child labor ito 'Di ba? Dahil karapatan talaga ng bata na mag-aral. Hindi magtrabaho. 'Di ba? Yun talaga yung talagang original na. Kaya nga 'di ba, ang criteria bago ka makakuha ng trabaho 18 years old. Dahil kung below 18 years old ka, dapat nasa bahay ka lang talaga, nag-aaral ka. Hindi kasalanan nung ibang bata na sila mapalad sila na napoprovide pa ng magulang yung pangangailangan nila hanggang maging independent na sila nung makatapos na sila. Hindi nila kasalanan 'yon. Bakit natin huhusgahan yung mga tao na porkit hindi nagbebenta ng hotdog sa kalye ay ganun na sila katamad? 'Di ba? Kasi ganun yung message 'Di ba? Maswerte yung mga taong naging katulad nito, yung sinabi nitong isa na yung anak mayaman. Bakit mo itutulad sa anak mayaman nagsumikap ang mga magulang nun? Sabi nitong pakinggan nyo ha. Chili Orm. Mga mayayaman ng magulang dyan na ay dumiskarte umaasa sa magulang. Daw mayaman, boss, kaya tayo dumidiskarte ngayon, boss. Bawal mapa... Di ba? Parang kasalanan ba nun na naging mayaman sila? Ito yung nagiging problem ng mga utak teleserye. Parang ina-antagonize nila pagka may Kung tutuusin nga yung mga anak mayaman, karamihan kadalasan, yung talagang tunay na mga mayayaman talaga. Hindi yung mga middle class Minsan nami-misinterpret natin, mayaman na yung middle class
Yung mga merong 1 million, 2 million sa bank account, hindi naman mayaman yun eh. Sa panahon ngayon, middle class yun. Yun yung mga mayayabang talaga. Pero yung mga totoong mga mayayaman, mga mas mababait pa yan eh. Di ba? Baka mas masipag pa nga yung mga yun eh. Well, hindi ko rin naman maiaalis na may mga sobrang yayaman talaga na may gago. Katulad nung sinabi ko before. Kahit sa mga mahihirap, mas marami ding gago eh. Di ba? Kasi nai-stereotype kadalasan na kapag mayaman, asa sa magulang, hindi naman lahat. Bakit wala bang taga-squatter na hindi pa rin asa sa magulang? Stereotyping kasi ang nangyayari. Utak teleserye vibes. 'Di ba? Pagka ganyan, yes, yung paghanga ko nasa kanila na. Kasi nga naman nagsusumikap sila, Nagsusumikap sila. Pero yung yung history nila, naiintindihan nyo ba kung bakit napilitan sila magtrabaho ng ganyan? I'm so sure. Kung ang mga magulang nito ay mayayaman, hindi pagtatrabahuhin yung mga yan. Pag-aaralin yan. 'Di ba? Nagkataon lang na hindi pinalad yung mga magulang nila sa buhay, kaya napilitan sila magtrabahong ganyan. Inuulit ko hindi naman masama yung ginagawa nila, pero minsan nandun talaga yung pagkahambog eh. Nakaka-offend in the sense na hindi dahil tinatamaan yung nakakarinig. Na para bang ang yabang mo naman, ano bang ginagawa mo ngayon? 'Di ba? Sinong mas maswerte sa atin? Ako, pinapag-aral ako ng magulang ko. Ikaw, nagtsatsaga ka dyan sa ano. Hindi naman pang mamatay yun, kasi nauna siyang manghambog eh. 'Di ba, men? Katulad na itong comment nito, parehas kami ng pananaw. Nabasa ko eh. Pasensya na, Totoy, kung nagpayaman o nagsumikap magulang namin at nag-family planning, walang tulong ng vlogger o ng camera. Sariling kakayahan at kaalaman sa edukasyon ng baon nila. Ayaw kasi nilang maranasan yung mahirap na buhay sa amin. 'Di ba? Diskarte, negosyo, magagawa namin yan pag nakatapos na kami, at endless yung diskarte na yun dahil nakapag-aral at nakapagtapos kami, kahit saan pwede kami. Ito, may punto ito. Maybe, may mga, di ba, naging debate din yung diploma o diskarte. Wala namang masama do sa mga dumidiskarte. Kaya lang, minsan sa pride, minsan hindi nakatapos yung tao, sasabihin, hindi, wala naman yung na yan eh, wala naman yung diploma na yan eh, may kilala nga ako, tapos dyan, walang trabaho ngayon. Totoo nga naman yun, may mga ganun talaga. Pero tingnan mo yung chances na makukuha mo pag nakatapos ka versus sa maring ikaw, sinwerte ka. 'Di ba? Sinwerte ka dahil dahil madiskarte ka talaga. Paano yung mga katulad mo, ang estado sa buhay, tapos let's say madiskarte din, pero wala talaga. Minsan dumadating yung mga ganyan. Minsan nga may diploma ka na nga, kahit gusto mo maghanap ng trabaho, wala ka mahanap ng trabaho eh. 'Di ba? Ngayon, kung ganyan din ang mentality nyo, punta muna tayo doon sa debate na diploma o diskarte. Kung ganyan ang mentality nyo, huwag nyo pag-aralin ng anak nyo. Turuan nyo na lang dumiskarte. Ba't nyo pinapag-aral ang anak nyo, di ba? Yun lang naman yun eh. Kasi minsan, alam nyo, nililimitahan natin yung pwede nating gawin sa buhay. Why not pwede nyo pagsabayin? Magaling kayong dumiskarte, nag-aral pa kayo. Di mas maganda. Now, kung talaga walang pang-aral, di diskarte. Ba't kailangan papiliin? 'Di ba? Ba't kailangan papiliin niyo yung kasi yung mga sinasabi niyo kasi sa social media, yan yung yan yung nagiging batayan ng mga kabataan ngayon eh. Hindi na ako mag-aaral, magdidiskarte na lang pala ako. 'Di ba? Kung kaya at may chance na mag-aral, mag-aral. Ayun, kung talagang
hindi talaga kaya, hindi diskarte. 'Di ba? Katulad ng ginagawa nitong mga to. Didiskarte sila. Pero yung parang palilitawin mo pa na mas maganda ito kaysa dun sa mga kabataan na sinasabi mo. Hindi mo alam kasi minsan nag-aaral yung ano, baka mamaya nagme-medicine pa yon. Nag-aaral pa ng medicine. Tapos ikukumpara mo sa'yo. 'Di ba? Na, oy, lahat ng kabataan diyan, wag puro cellphone ba yung ginagawa? Sure ka? Lahat ba puro cellphone ang ginagawa? Ini-stereotype mo naman. Kahit pa sabihin nung iba na para lang yun sa mga, hindi eh. Generalize niya men eh. Mga kabataan daw eh. Okay lang sana kung sinabi, yung mga yung mga tamad dyan. 'Di ba? Kahit hindi na kabataan, no? Yung mga tamad dyan. Yung mga puro cellphone dyan na nakatulad namin na wala namang kapasidad na mapag-aral na magulang. Tulungan natin ang magulang natin. 'Di ba? Pero yung mga privilege kasi, wala ka magagawa eh. Kahit gusto hindi naman nun magtrabaho katulad namin nung araw. Hindi naman sa pagmamalaki na may kaya kami nung araw. Ayaw din ng magulang namin na na magtrabaho yung mga kapatid ko sa labas eh, kasi may negosyo kasi kami. 'Di ba? Case to case basis. Ako, maaga ako nagtrabaho kasi namatay ang tatay ko. Wala akong napala dun sa pinaghirapan nila. 'Di ba? Unang trabaho ko sa SM Valenzuela Hypermarket. Warehouse man ako doon. 'Di ba? Hindi ako anak mayaman, hindi ako sanay sa mga buhat-buhat men. 'Di ba? After kong mag-duty noon, uwi ako sabay, iyak ako, sakit ng katawan ko. Kasi hindi ko talaga ginagawa yun dati. Yung Then, dahil may experience naman ako sa management, although na hindi ako nag-aral ng management, no? May experience naman ako sa management. Nakitaan naman ako ng potential, doon ako na-promote bilang supervisor. Then, yun lang naman, yung ginagawa nila, mali ba yan? Hindi naman mali yan. Kahanga-hanga yan eh. Pero sometimes kasi, no, lalo na yung sumikat sila na ganyan, na, minsan, yung mga taong ganito, hindi nila kayang mag-handle ng kasikatan eh. Dahil marami na nakikinig sila, hindi nila nare-realize every time kung anong sasabihin nila, gospel truth na. Kaya tuloy parang ang hambog naman. 'Di ba? Hindi kami nagagalit dahil nagtatrabaho ka. 'Di ba? Nagagalit kami yung attitude mo. Na parang siguro defense mechanism nila yan para maka-cope na parang palabasin na na mas maganda ang buhay nila kaysa sa iba. 'Di ba? Well, kung ganun yung layo, okay din naman 'yon. At least yung moral nila mataas. Kaya lang yun nga, 'di ba? Basta pa tayong comment dito. Sabi ganun ito, dumidiskarte. Daming bitter eh, no? Dumidiskarte or hindi kayo kaya pag-aralin ng magulang nyo. Kaya pinapatao kayo dyan sa tindahan. Masyado kayong proud sa sarili nyo. Magkapatod. Akala mo angat kayo sa iba. Kasalanan ba ng iba na magulang nila mag-provide sa anak nila? Oo nga naman. 'Di ba? Sometimes kailangan natin isipin yung mga punto na to eh. 'Di ba? Kaya nga sinabi ko kanina, I'm so sure kung mayayaman ang magulang nito, nasa school tong mga to. Hindi nandyan. Isa rin sila sa nasasabihan na nagalaw-galaw din. Kahit alam mo sa sarili mo, yung iba nagsusumikap mag-aral. 'Di ba? Sabi nga, ang pinaka-importanting lesson dito, kesa nakatambay lang, at least yung free time nila, while nag-aaral sila or wala silang pasok, nakita sila ng pera. Pero sometimes kasi
lalo na yung talagang mga mayayaman, hindi na pinapagawa yan kasi risk, iniisip nila, risk din sana ka, paano kung madisgrasya ang anak ko sa kalye. Kung may pera din lang naman ako, di ba? Pag-aralin ko na lang muna bago sila ganyan. Di ba? Kahit nga minsan gustong magtrabaho nung anak, ayaw din ng nanay eh. Kaya hindi mo pwede totally isisi sa sa ibang kabataan. Dumistar kayo, wag mo itong maano ulam. Kaya nga hindi nakitaan. Actually, may mga post naman na ganito na punong-puno ng simpatya. 'Di ba? Kaya lang, bibihira nakitaan ko na ito talaga nakita ko talaga yung division ng ng mga nagko-comment eh. 'Di ba? Pwede naman yung sinasabi nyo, no? Hindi naman mali yung sinasabi ng mga nag-comment sa akin na may tinatamaan talaga. Yung mga dapat tamaan na mahirap na nga, 'di ba? Wala na ngang makain ay nakatambay pa. Pa-cellphone pa. Yun, pwedeng tamaan yung mga yon. Pero kung i-generalize mo lahat may kanya-kanya kasing dahilan eh. 'Di ba? Yun lang naman. Anyway, mga kababayan ko, sana naging makabuluhan. Comment kayo dyan sa baba ha. Hindi naman bawal mag-comment. Wag lang yung comment na malayo na yung pro-China. Wala akong pakialam doon. Bitayin nyo yun kung sino man yung kaaway nyo sa politika. Wala akong pakialam. Sunugin nyo pa ng buhay. Saan ko nyo bibito pro-China? Ewan ko sa inyo. Yun lang, maraming salamat sa inyo lahat. Magandang hapon. Bye-bye.